Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Pero biglang, uy, iba na to. Parang, oh my gosh, this is a different level. I think we can get a score, but not the score that we wanted. The one thing sure that I learned is that being patient on poaching the ball. And I see many younger generations playing against their idols. Seeing their smiles, yun yung gusto ko makita sa mga future athletes na nakapaglaro ng Philippine Women's Open. Hi! I am Justin Maneja, a Filipino tennis player. Abangan nyo ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon.
Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pero biglang, uy, iba na to. Parang, oh my gosh, this is a different level. I think we can get a score, but not the score that we wanted. The one thing sure that I learned is that being patient on poaching the ball. And I see many younger generations playing against their idols. Seeing their smiles, yun yung gusto ko makita sa mga future athletes na nakapaglaro ng Philippine Women's Open. Hi! I am Justin Maneja, a Filipino tennis player. Abangan nyo ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mamigay muna tayo ng pera, partner. Huwag ka magpa-Valentine's. Kailangan ng pambili ng... kailangan ng budget. Kailangan ng pambili ng kampupot at saka sikwate. Ay, ano yun? Tsokolate. Okay. Ang sweet naman. Si Noche Kakas. Nasaan ka, Noche? Dapat may bit-bit ka namang rosas. Nasaan ka ba? Muntinlupa. Ito na ang ating winner sa Malacash promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Hello, Noche. Yes, Miss Kay at Kuya Henry, live po tayo ngayon dito sa may phase 1 ng Southville Free Barangay Poblasyon sa Muntinlupa City, kung saan ay maswerte si nanay nakaupo at nanonood ng DZRH. Sa pamamagitan, pakita natin na nanay, yung iyong, yan, dito siya nanonood. Ilang taon na po kayo? Ilang taon? Ano pangalan po, nanay? Anita Villamonte. Ha? Anita Villamonte. Anita Villamonte. Matagal ka na bang nakikinig at nanonood ng DZRH? Opo, ako. Aba, ilang taon na po kayo ngayon? 63 na po. Yan, kilala mo ba ngayon yung nakaupo? Po, si Henry Ori at saka si Carlo. Ayun. Wow. Salamat na yan. Si Henry.
ng DCRS itong si Nanay. Nay, happy Valentine. Sa bahay, Henry. Meron siyang tindahan rin dito, school supplies, kasi yung kanyang bahay, eskwelahan. Yan. Elementary po ba yan? Elementary, okay. Hindi na kami magpaligoy-ligoy pa na. Sige. Abala ka sa iyong titinda, meron ka na kaagad na 1,000 pesos. Yan. Wow, ayos. Congratulations, Nay. Opo. Meron pa? Hindi lang yan, Nanay. Bibigyan ka pa namin para lalo kang lumakas. Bibigyan ka namin ng MX3 package. Yan. Yeah. Wow! Very good. Nay, lagi mong inumin yan, ha? Malaki ang... Maraming salamat po sa video. Opo. Yeah. Okay, Henry, at doon pa sa... Thank you, Ma'am Anita. Malaki po ang malaki po may tutulong sa inyong kalusugan. Inumin niyo po yung MX3, Nay. Yan, si Kuya Henry natin. Oo. Malaking tulong. Kita po ninyo si Noche, kaya mamula-mula po yung kutis, Rosy kasi cheeks. lagi po naka-MX3 yan. Ma'am Anita, tanong lang namin ni Ka Henry, meron ka bang date sa Valentine's Day? Sino ang iyong kabalintino? Ay, wala po. Dadalaw lang po sa nanay ko sa sementeryo. Yun ang magandang ka-date. Si Nanay. Yun ang magandang date natin. Alright, Nay! Thank you! Ingat po Thank you, Ma'am palagi. Anita. Congratulations. Thank you po. Ayan, okay. Para naman Noche. sa mga gusto pang manalo, yung 1,000 pesos, manatili nakatutok sa DCRA. Malay nyo naman, kayo na ang susunod na maswerte sa aming DCRA sa malakas sa promo. Dahil kasama namin ang MX3. Dahil sa MX3, dito ako, Believe. Yan, ako naman si RH27 para sa DCRA. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat kay Nanay. Yun ang magandang binanggit ni Nanay. Yung mga makikipag-date kung kani-kanino, baka naman pwedeng unahin muna rin natin. Nadalhan ng bulaklak, partner. Yung ating mga yumaong mahal sa buhay. Oo naman. Alright, ito na muna ang ating pag-usapan sapagkat alam mo si Senator Francis Tolentino, kausap ko nung isang araw, di namin masyadong nahimay yung Maritime Zone Act. Kasi yun yung batas na magagamit natin para yung ating kiniklaim na territorial water ay mapasa atin. Senator Francis, magandang hapon sa inyo. Si Henry Uri Puare at si Karen. Magandang hapon po. Henry. Apo. Ma'am Karen, magandang Yes, sir. hapon. Sa inyo mga taga-subaybay, magandang hapon. Napatawagan namin kayo kasi yung Maritime Zone Law, parang hindi masyado naiidiin na Senator Francis. Kayo author nun, paano bang gagawin natin dito? Alam niyo po, maliwanag naman po yung batas. Yung Maritime Zones Law, Republic Act 12064, at yung kapatid nito, yung Republic Act 12065, yung Philippine Archipelagic Sea Lanes Law, ay lahat po yan ay nakabase sa Law of the Sea, sa UNCLOS, International Law. Dinomesticate po natin yan, ginawa nating local law yan, kasama na rin po yung 2016 arbitral ruling. Ang ibig sabihin po noon, ay parang in-implement na po natin yan sa ating bansa. Kanya lang ho ang kailangan nga natin para talagang yung nakakalito. Yeah. Pero Senator Francis, yun kasing arbitral ruling hindi nga natin ma-impose kasi hindi po kinikilala. Ng kabilang party. Kung i-impose natin yun, it could mean, I don't know, could possibly mean war. Hindi naman natin kaya talaga, whether we admit it or not. Hindi natin kaya ang puwersa ng China. Opo. So, ang ibig ko sabihin po niyan, yung arbitral ruling na sinasabing hindi natin kayang i-enforce, implement, kasi hindi self-executory yung arbitral ruling 2016, nangyarpak na naisabtas po natin yan, enforcement na po yun. Ang ibig ko sabihin niyan, nagkaroon po ng map of jurisdiction yung ating Navy at Coast Guard kung saan sila magbabantay. Lalong-lalo na pag in-implement na itong Archipelagic Sea Lanes Law, may tatlo lang po yan sa Balintang, sa Bibuto, sa Silebes, papunta ng West Philippine Sea. At ang ibig sabihin po niyan, yung ating mga husgado, may basis naman po para mag-adjudicate. Meron po tayong $600,000 to $1 million na penalty po doon. At ang pinakamahalaga, dahil po sa batas po yan, na nandun yung arbitral ruling, ay merong tool
kasangkapan ng ating mga diplomats to negotiate. Nabalitaan nyo, kamakalawan linggo o 3 linggo na, meron tayong bagong natural gas find dyan po sa area na yan. So, ibig sabihin, kung sino man bansa ang tutulong sa joint exploration, meron tayong armas para magamit. So, hindi po ito sabihin, dahil merong ganyan, automatic na. Alam naman po natin, kahit may revised penal code, meron pa rin po mga kriminal. Alam po natin, kahit meron tayong National Internal Revenue Code, meron din hindi nagbabayad ng buwis. So, ang ibig sabihin po nito, ang Pilipinas ay lumagay doon sa isang pwesto na kinikilala ang international law at ginagalang po ang batas sa halip na pumasok sa coercion o sa agresyon. Hindi po yan ang issue, ma'am. Ang issue po ngayon, Go ahead, sir. nakakalito po ngayon yung nakakalito. Pangungunahan ko na kayo yung nakakalito po. Yung sinasabi na wala daw mapa. Yung mga Opo. Senator Tol, ililipat lang po natin tayo sa kabilang linya kasi medyo nagkakaroon po tayo ng konting signal problem dahil napakahalaga po ang inyong in-explain sa ating mga nanunod at nakikinig para makita po nila kung ano po ba ang kalakasan ng batas na ito, itong Republic Act na to na nagpapakita sa maritime zone ng ating bansa. So sige po, babalikan natin si Senator Tolentino, pero siguro sa kanyang pagbabalik gusto ko rin sigurong itanong kung ano ba yung maikukumpara ba natin ito kasi sabi niya base po ito sa tinatawag na arbitral ruling noong 2016. So will this also be an advantage kumpara doon sa dinidikdik po ng China na 9-9 line na zoning naman po nila, yung nasa mapa na nila. Paminsan nga partner, hindi na 9-9 nagiging 10-9 na. Senator Tol, go ahead. Okay, Senator. You were saying narinig ko yung non-dash line doon po sa arbitral ruling, invalidate na po yun. Opo. Maging yung historic rights ng China, wala na po yun. Wala na po kumikilala doon, sila lang. Wala na po 9-dash line ngayon, 10-dash line. Kahit nung panahon ng Barbie doll movie, yun po yung sinalungat ko na po. Pero ang gusto ko pong puntahan ngayon ay yung salitang bakit wala daw mapa. Okay. Ganito po yan. Ang UNCLOS po ay halos 450 pages. Ang UNCLOS po ay between 170,000 to 180,000 words. Kahit isang salita na mapa, hindi po nabanggit. Una po yun. Wala rin pong mandato sa UNCLOS na mag-submit ng mapa doon sa sinasabing IHO, International Hydrographic Organization. Wala po. Hindi po nabanggit po ng IHO. Ang sinasubmit po ng isang archipelagic state kagaya ng Pilipinas ay yung coordinates at yung charts ng coordinates which is precise. Sa mga mahilig pong magdala-gala sa mga mall kagaya ni Ka Henry, pag nabigyan po kayo ng nagtitinda po ng lupa, ang binibigay sa inyo ay brochure. Yun po yung mapa. Pero pag hawak nyo na po yung titulo, ayun na po yung may coordinates, yun na yung mix and bounds, yun po tayo meron. Sa madaling salita. So, uulitin ko po, hindi po required na mag-submit ng mapa ng West Philippine Sea. Ang kailangan i-submit ay yung baseline coordinates para ma-determine yung territorial sea, contiguous economic zone, at exclusive economic zone. Meron na po tayo noon. Okay, pero eto po Senator Francis Tolentino, sir, medyo umiinit po kasi yung bangayan, sabihin na natin, mga exchange of words between the Chinese embassy and some of our lawmakers, and then eto nga po nagiging laman na rin po ng balita, yung palitan po ng salita at may mga issue na gusto na ipapersona non grata ang ilan sa mga Chinese embassy staff, and particularly po yung bagong ambassador po nila. Pinapapalitan po ni specifically Senator JV po kanina na balitaan na narinig po natin yung report na yon. So, ito pong mga ganitong uri po ng mga bangayan, will it help? Kasi po ang nangyayari po kasi hindi po tayo sabi niyo po magagamit po natin ng ating mga diplomats ang pag-negotiate po. So the word is negotiate pa rin. So
how will we go about this? Ano po ba yung tamang paraan? Alam niyo po, masalimuot po yan kasi ako po yung unang naban ng China eh. Opo. Kung matatandaan niyo. Opo. Hindi po yung embassy ang nagban sa akin, yung Ministry of Foreign Affairs. Order po ng Chinese Politburo. So alam ko po yan. At bilang dating mambabatas din, I associate myself with the sense of the Senate. Yung nararamdaman ng mga colleagues ko doon, sina Senator JB, na parang binabastos na sila. Opo. So mahaba po itong pag-uusap na ito. Pero tama sila, medyo maangas po itong bagong ambassador. Kadarating pa lang kung ano-ano na yung pinagagawa, dapat siya ang merong kaunting restraint bilang isang diplomat. Galing pa naman na senior diplomat pa naman siya nang galing ng Washington DC. Hindi nga po nakakatulong yan. Hindi nakakatulong yun sa kanila. Subalit, ang mas hindi nakakatulong ay kung meron tayong mga kababayan na kumakampi doon sa kabila. Yun po ang nakakagulo. Kasi ang sinasabi ko kagabi pa, yung mga sinasabi ng iba is category error. Kung nakikita ko po kayo sa television, nagtanong ako kanina, ang suot ni Ka Henry ay stripe na pahalang. Ang suot mo, ma'am, ay stripe na pababa naman. Opo. Pag tinanong ko po sa inyo, ano ang number ng inyong stripe? Ay, ibang kategorya po yun. Ano ang kulay ng number ninyo sa inyong stripe? Di ba po yun? Ganun po ang nangyari ngayon. Kaya nalilito po yung iba. Yung ating maritime zones, yung ating pong mga coordinates, ayun po ay ating entitlements ayon sa international law. Yung binabanggit po nung iba, na keso lampas na raw po sa exclusive economic zone yung ilang bahagi ng Kalayaan Island Group, ay mali po yun. Kasi ang ibig sabihin po ng maritime entitlement sa exclusive economic zone ay yung ating exclusive economic rights sa natural resources, sa seabed, sa natural gas, sa maritime diversity, etc. Ang ibig sabihin naman po noong pag meron tayong isang isla, ayun po ay soberenya. Kaya po ulit-ulit ko pong sinasabi, bakit po ang United Kingdom, pag-aari nila ang Falklands, which is 7,600 nautical miles away? Bakit po ang United States, pag-aari nila ang Hawaii, which is 2,100 nautical miles away from the nearest baseline of California? Ganun din po ang France, sa 8,100 nautical miles away, ang French Polynesia. So hindi po magka-ugnay, ibang kategorya, yung exclusive economic zone sa sovereignty. Okay. Nakuha niyo po Sen, yeah. We got it. Ganun po yung isang mambabatas na naririnig ko, inuugnay po doon. Ay, nalilito na po ang tao. Hindi po yun ang usapin. Ang usapin po doon, atin po yung Pag-asa, atin po yung Kalayaan Island Group, walang nagre-require na mag-submit ng mapa. Subalit kung gusto mo maghanap ng mapa, kahit sa National Store ay makakabili ka. Pero ang precise definition, measurement, ay yung coordinates which the Philippine government has already complied. Siguro, pasukan ko lang partner kay Senator Francis. Ano naman po ang magiging papel naman ng pinag-uusapan ngayon na Code of Conduct na matagal na pong gusto talagang ma-push ng ating bansa, ng DFA po? Malaking bahagi po yan. Bilang tayo po ang chairman ngayon ng ASEAN, yes, yung padating na ASEAN, maganda pong maitulak yan kasi maibsan ang yung counting tension at maunawaan dapat ng China na mali na talaga yung kanilang ginagawa at wala nang basihan yung pag-occupy nila sa panganiban, sa mischief, sa fiery cross, etc. So, yung Code of Conduct ay magsisilbi pong gabay. Wala pong pagkakaiba yan sa tatawid ng isang intersection, ay susunod tayo doon sa traffic light naman. Magkakaroon ng kaunting Sen, being pragmatic about it, kasi China, ayaw naman talaga nilang kilalanin na meron tayong inaangkin. At sila rin naman, ayaw rin naman nating isuko sa kanila yung kanilang inaangkin. So in other words, talagang magkakapahirapan ito at napakatagal ng pinag-uusapan ito. Pero walang nananalo, paratingan ng salita, pagalingan ng argumento, pero nananatili na yung China hindi nga kinikilala partner yung arbitral ruling. Tayo naman ayaw nating bitawan. Siyempre meron naman tayong karapatan at gusto natin pagtanggol yung soberenya. Sen,
kasi pag nangyayari ito, parang sa atin pag nagpanuwag ang toro, naiipit tayo yung bisiro. Pag ginagalit yung China, obviously naban yung mga opisyalis ng KIG. Tapos baka may mga sumunod pang mga ibang hakbang na gawin ho ang China. Maapektuhan ng ekonomiya, maapektuhan yung ating mga kababayang maliliit. Anong win-win solution din Senator Francis? Alam niyo po, kung tayo ay magbe-bend, kung tayo susuko, mas maapektuhan po ang ating ekonomiya. At hindi ang nakatuon tayo ng pansin ngayon ay dito lang sa West Philippine Sea. Na isabatas ko na rin po yung eastern portion, yung dating Benham Rice. Bininyagan ko nga ngayon, palampas ng Pilipinas. So, maliwanag, pareho din po yun. So, sa atin po, atin lang pong pagtibayin yung ating pagkakaisa. Nakakalungkot po na mga kasamahan tayo na gusto pang ibigay yung ibang mga pag-aari natin. Samantalang Article 1 ng ating saligang batas ay nakalagay kung ano yung bahagi ng ating territory. Ang ibig sabihin po, pag nagbigay po tayo ng bahagi ng ating bansa, unconstitutional na lalo yun. Hindi po pwede mangyari. Dapat po tayo magkaisa. Mahaba pa ho ito, subalit tayo po ay nasa angkla ng katarungan, nasa angkla po tayo ng international law, at nasa angkla po tayo ng bansa. Hindi po dapat natin ibigayan. Maliwanag po 'yon. So ang win-win solution is tuloy pa rin yung pakikipag-usap. May narinig tayo kanina, sabi ng Chinese ambassador, let's talk. Okay. Let's talk. Kung hindi tayo pumalag, kung hindi tayo gumawa ng batas, palagay ko hindi na makikipag-usap sa atin 'yan. Magagamit na lamang 'yan ng magre-reclaim na lang 'yan ng mga adagdag na siguro yung Sabina, idadagdag na yung Sandy K 1, 2, and 3, idadagdag na yung Subi, lahat na. Ay ngayon gusto nila makipag-usap. So, dahil nga meron tayong pinangahawakan na tama, alam nila yon, ay handa sila makipag-usap. So, ay dagdag ko lang pala. Po yan, yung bang halimbawang encroachment, halimbawa, biglang yung kanilang mga sasakyang pandagat o mga barkong pangisda pumasok sa ating teritoryo, pwede bang may magsampas sa ating korte laban sa kanila using the Maritime Zone Act? Hindi lang po sa korte natin, domestic courts, lalong-lalo na yung mga nangyari nung araw na may nasasagasaan na maliliit na mga dambuhalang barko. Marami na po tayong nasubmit sa IMO niyan. Hindi lang po yun. Bukas po yung ITLOS, International Tribunal for the Law of the Sea. Pero nakalagay doon yung 600,000 to 1 million peso dollars damages sa oral. Okay. So we can file for damages. We can file a case using that Maritime Zone law. Okay lang kasi. Senator Tol. So we can file a case in an international tribunal using that our law, yung inyo pong inakda. Correct po. Malinaw yan. Po yun. At ang basihan po noon, ayun po ay talagang sang-ayon sa international law of the sea. Talagang napakahaba na. At yun po ay matibay na. Tarta po yun ng matibay na bahagi ng international law. So siguro po last on my part na lang, Senator Tol, kasi nagkasundo po ang both sides, ang ating bansa at ang China, na every month po ay magmi-meeting po sila. Face to face po ito, sabi ni Secretary Maria Teresa Lazaro, once a month, face to face regarding the COC. So what is your pragmatic prediction regarding this? Na simula po nitong buwan na to and then every month magkakaroon na ng usapin. Mas magkakaroon po ba ng ng malinaw? Napakatagal na po yung code of conduct na yan. So siguro po, bukas yung means of communication, lalong-lalo na pag may mga maritime incidents, lalong-lalo na doon sa resupply mission natin sa Ayungin, lalong-lalo na doon sa mga artificial islands na ginawa nila. Hindi natin ginigibak yan, Dito sa ginawa kong batas, yung artificial islands, tayo pa rin ang may jurisdiction noon kahit silang may possession. Wala pong pagkakaiba yan. Halimbawa doon sa malaking lupain ni Ka Henry San Antonio Quezon na meron nag-occupy at nagtanim. Siya may titulo, kanya pa rin yun. Kahit wala siya doon sa possession. So, lahat po yan ay patuloy lang. So,
on all fronts, diplomatic, legislative, P2P engagement, ituloy lang po yan. Dahil ang Pilipinas po ay nakaangkla sa tama at sa batas. Sen, bigla ko palang naisip. Pera lang daw po si Commodore Tariela. Sen, bigla ko palang naisip, paano ko talaga maging aggressive ang China at bakuran nila at hindi kilalanin ang batas, hindi kilalanin ang ating domestic law, lahat, panindigan nila na wala kayo ritong karapatan. Parang yung lupain mo sa Quezon. Pinakura na lahat yun. Yung mga kahanggan naman na hindi naniniwalang kanila, yung isa ng bakot. Kaya nga. Yung mga kahanggan naman po natin, meron din po mga claims doon. Kagaya po ng Vietnam, ng Malaysia, ng Indonesia. So, hindi po mangyayari na totally isolated po tayo roon. At naniniwala po kung hindi mangyayari yun dahil international sea lane po yan eh. Lalong-lalo na yung padaan ng Bashi Channel at yung delivery ng supply ng langis. Yan din po dumadaan. So, kaya nga siguro sa susunod na pagkakataon, pa-discuss natin yung archipelagic sea lanes law. Sige, mas mabuti. Nakakaalam yung tatlong pasok po ng Mindoro, pasok ng Tang, pasok ng Silebe, Sibuto. Okay. Napakahalaga po nun. Yan po yung international trade route natin. Alright. Sen, salamat. In the meantime, we would like to thank you for joining us. Thank you po, Sen. Si Senator Francis Tolentino. Kasi kanya ho, yung kasing ka-partner, yung kanyang maritime zone law, yun ho yung nagbatas na nagsasabi kung nasa saan yung ating mga muhon. Yung coordinates na binabanggit niya, at yung coordinates na yun, ayon sa kanya, yun ang kinikilala ng inang UNCLOS. So yun na nagdi-define kung alin ang atin, alin ang kanila. Yun nga lang, well, it will take an expert talaga kasi ang problema kasi kaya kami, ako talaga hindi ako nangangahas partner tubikada niyang ng ilang bagay na yan sapagkat eksperto ang dapat riyan mawalang galang na kahit sa Senado, kahit kung saan mga forum pag hindi kasi partner eksperto ang titikada riyan lalo nagkakagulo at the end of the day pagka naman nagmatigas ang China, ilan ba ang ating submarine? May ilan ba tayong submarino riyan? Parang zero. Zero. Sige, it's 66:10. I'm Henry Uri. Anto ko po si Miss Karen Oyong. Balansyado! Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya May glow up with a White Rose Papaya White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan Hello, pahinga. Hello Pride Bar Blue ACS Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tips kung paano ihanda ang iyong anak sa pagkakaroon ng menstruation, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa WebMD, habang bata pa ay mabuting ipaliwanag sa iyong anak na sa edad 8 hanggang 13 anyos ay mararanasan na niya ang pagkakaroon ng buwanang dalaw. Bukod pa rito, ituro din na ang pagkakaroon ng menstruation ay kadalasang tumatagal mula 3 hanggang 7 araw. Gabayan din siya sa mga gamit na kanyang kakailanganin. Mainam na rito kung magkakaroon siya ng tinatawag na period kit na naglalaman ng sanitary pads, ilang pirasong malinis na underwear, isang zip bag para sa maruming underwear, gayon din ang papel na magsisilbing pambalot dito at ilang hypoallergenic wipes upang kanya na itong makasanayan hanggang sa paglaki. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot
ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Itingnan ko lang itong na-save kong konting data dito, partner sapagkat ayon sa ating nakalap na impormasyon, ilan bang Pinoy meron sa China? 12,254, hindi pa kasama yung nasa Hong Kong at nasa Macau. Ng mga 250,000 siguro, partner, mahigit. Tapos yung export natin sa China is 9.42 billion pesos. Ang ating import na electronics ay 8.0 billion pesos. Machinery, 3.73 billion pesos. Mineral fuels, 3.23 billion pesos. Ito yung nakakapag-alala. Of course, sana nga hindi gawin. Sana nga hindi sila tuluyang magtampo at magkapikunan dito sa mga patutsadahan ito, sapagkat yung economic embargo, partner, na ating pinangangambahan. Naalala ko, minsan nang hindi pinapasok yung ating saging at mangga. So malaking kawalan yun sa ating mga magsasaka. Sana hindi na ho mangyari yun at hindi mas lumala pa. Pagkat sino bang bahay ngayon ang walang kinakain at walang ginagamit na made in China? Aminin natin, let's be pragmatic about it. Ito usapin ng diplomasya talaga ito, partner Hindi. Usaping ekonomiya na yung sinasabi mo. Hindi, ibig sabihin, daanin sa diplomasyang pamamaraan. And that's what we are doing, partner. Hindi po pwede, pero hindi diplomasya, partner, yung para kayong nagmumurahan professionally. Hindi lang kayo makapagmurahan ng parang nagmumurahan kayong mga tambay, pero yun na yun ang epekto nun Para kayong nagsisigawan at nagmumurahan, English lang ang ginagamit ninyo. At ginagamit nyo lang ay magagandang salita. At the end of the day, ang masasabi ko lang dyan, yung kagawaran na nasa diplomasya, ginagawa nila ang kanilang trabaho. Hindi man nila inaanunsyo yan, meron ng mga pag-uusap dyan, may mga negosasyon, may mga meetings na yan, hindi man natin alam yan. May mga iba very confidential, pero they're doing their job. Itong mga sinasabi mo na mga nagbabangayan, nag-aaway, nagpaparinigan, ayan, ito na yung tinatawag natin front of the house, ika nga. At the back end, may mga nagtatrabaho din dyan, hindi lang natin alam. And for all we know, kaya pa hindi tayo nasa gyera ngayon ay dahil may mga forces din, hindi violent forces at work. So, dapat pasalamatan din natin sila, 'di ba? Ang DFA lamang sa bagay na ito ay nalulungkot tayo sapagkat trabaho ito nila pero parang yung trabaho nila ay sinasapawan ng hindi naman dapat trabaho nila whether magalit yung mga tatamaan dito, pero ipabayan natin sa Department of Foreign Affairs ito. Wag natin saklawan yung kanilang trabaho. Sila mga eksperto riyan bakit ba natin sila somehow pinangungunahan sa kanila po mga discarter yan? Balansyado! Samantala dyan na ba si Grace? Sige, pero dito muna tayo. Yun ang publiko pinag-iingat sa love scam, hindi lamang ngayong Valentine's. Meron pa bang love scam? Parang meron pa. RH14 Let Narciso Let.
Pinalalakas ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang kanilang kakayahan laban sa dumaraming online scams, lalo na ang love scam na gumagamit ng artificial intelligence at deepfake technology. Sinabi ito ni PNP ACG spokesperson Police Lieutenant Wallen May Arancillo sa Bagong Pilipinas ngayon, ilang araw bago ang Valentine's Day. Ayon kay Arancillo, gumagamit na ang ACG ng Advanced Digital Forensic Tools para mas mabilis na matukoy kung ang mga larawan, video at audio na kumakalat online ay minanipula o peke. Kaugnay nito'y nilinaw ng ACG na ang love scam at iba pang panloloko online ay walang pinipiling panahon. Kaya naman paalala nito sa publiko, mag-ingat sa mga kausap online na biglang nagpapakita ng matinding interes, umiiwas sa video call at kalaunan ay hihingi ng pera o personal na detalye. Ito si Letler Ciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Letna Reciso. Samantala, permit ng Allison Shipping Lines dapat nang i-revoke ayon kay Senator Raffy Tulfo. RH28 Raymond Dadpaas, ibalita mo yan, Raymond. Irerekomenda ni Senador Raffy Tulfo bilang chairman ng Senate Committee on Public Services ang kanselasyon ng prangkisa o permit ng Allison Shipping Lines sa oras na mapatunayan ang kanilang kapabayaan. Kasunod ito ng pagdinig na isinagawa ng kanyang komite sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 na ikinamatay na ng 52 katao sa karagatan ng Basilan. Ayon kay Tulfo, nakararami na ng paglabag sa batas at paglumulubog na barko ng Allison Shipping Lines kaya dapat nang maparusahan ang mga may-ari nito. Kasamang naunang MV Lady Mary Joy 3 na nasunog sa Balok-Balok Island noong March 29, 2023 na ikinamatay ng 31 katao. Sa hearing inamin ng Department of Transportation na nagkaroon ng overloading sa pasahero at cargo ng MV Tricia Kirsten 3. Inirekomenda nito sa Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Marina na pag-aralan ng paggarap ng kasong murder laban sa mga may-ari ng Allison Shipping Lines. Katwiran ni Tulfo, alam na mga may-ari na luma na ang kanilang barko ngunit tuloy pa rin ang biyahe nito. Narito si Senador Raffy Tulfo. It calls for a in-depth and thorough investigation kung bakit nangyayari palagi itong mga aksidente na kinasangkutan ng Allison at kung nakita natin na talagang very blatant ang kapabayaan, we would as well recommend na ma-cancel o ma-revoke totally ang permit or prangkisa nitong Allison para wala nang ma-perwisyo pang mga pasahero. It calls for a in-depth and thorough investigation kung bakit nangyayari palagi itong mga aksidente na kinasangkutan ng Allison at kung nakita natin na talagang very blatant ang kapabayaan, we would as well recommend na ma-cancel o ma-revoke totally ang permit or prangkisa nitong Allison para wala nang ma-perwisyo pang mga pasahero. It calls for a Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansyado! Thank you, Raymond. Samantala, Kamara tiniyak na may papasang anti-political dynasty bill. Milky Rigunan. Milky. Tiniyak ni Representative Sia Alonto Adjong, Chair ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, na may papasa ng komite ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill. Ayon kay Adjong, ilan sa mga may akda ng bill ay sina House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos, bukod pa sa kasama ito sa LEDAC Priority Measures. Kaya kumpiyansa siyang uusad dito sa mababang kapulungan. Paliwanag pa ni Adjong, wala sa kamay ng mga kongresista kung dapat bang magpasa ng Anti-Political Dynasty Bill dahil malinaw sa ating saligang batas na dapat magkaroon ng batas laban sa political dynasty at tungkulin ng Kongresong i-define ito. Ito ang dahilan ayon kay Adjong kaya merong mga public consultation at mga pagdinig upang alamin kung ano ang katanggap-tanggap sa taong bayan. Narito si Representative Sia Alonto Adjong, Chairman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Sabi ko nga, pagdating sa issue ng anti-political dynasty, it's not really something na ang members ng House ang magde-decide kung dapat ba itong ipasa. Kasi ang Constitution po ang nagsasabi na kailangan meron. I-define lang po ng Kongreso. Kaya nga po nagkakaroon tayo ng public hearing, ini-invite natin ng mga constitutional experts, mga retired justices, framers ng Constitution, mga legal luminaries,
mga electoral reform advocates at ang taong bayan para ma-determine natin kung ano ba yung acceptable. Samantala, natapos na ngayong araw ang Luzon leg ng konsultasyon sa Cavite at susundan ito ng Visayas leg sa Cebu at Mindanao leg sa Cagayan de Oro. Ako si Milk Triguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigonan. Samantala nagbebenta ng peking bakuna kontra rabies. Naku, ipapatawag ng gobernador sa lalawigan ng Aurora. RH25 Grace Sansano, ibalita mo yan, Miss Grace. Karen, ipapatawag at paiimbestigahan ng gobernador ang umano'y nagbebenta ng peking bakuna o kontra-rabies. Makaraang matuklasan ang isang drugstore na nagbebenta umano ng mga peking vaccine sa harap mismo ng hospital sa bayan ng Baler. Ito ang ipinahayag ni Aurora Governor Isidro Galvan. Makaraang malaman lamang niya dito ang naturang operation ng food and drug na isinagawa nga sa bayan ng Baler. Noong Martes, ipinasa ng Food and Drug Administration o FDA ang naturang operasyon makaraang makatanggap ng sumbong sa ilang residente na umano isang bata ang binawian ng buhay matapos maturukan umano ng anti-rabies na peke. Subalit ito nga ay hindi rin nakaligtas at sa kasalukuyan anya mariin niyang pinahayag na mahalaga ang usaping kalusugan at buhay din ang nakataya kung hindi ito mareresolba. Yan ang ating update. Ito si RH25 Grace Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Grace. Samantala, nako, malakas na tayo, kring-kring na tayo. Sinong ating winner? Nasa linya na ba natin ang ating winner? Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Alright. Si At June kring-kring na, Romero. kring-kring na. Oo, ng Butolan, Zambales. June, Hi, magandang Sir gabi po. June. Magandang hapon, ma'am. Magandang gabi po. Opo. Ayan, sige, ang aming pong tanong, pagkat kapos na kami sa oras, anong himpilan ng radyo? Ang una sa Pilipinas, una sa Pilipino, number 1 na naman sa Mega and Metro Manila. Ayun, tama. DZRH. Congratulations, Sir June. Salamat. Pakihintay lamang po ang inyong cash prize na 500 pesos in GCash. Thank you, John. At, anong oras na? 5:30 na. 6:30 na. Ay, Sumayin nyo na 5:30 po na. ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi namin pong paalala sa inyo, huwag tayong mananakit, huwag tayong manlalamang sa ating kapwa Pilipino, lalo huwag po natin silang pagnanakawan. Mahalin at tulungan. Pagkat yan ang susi para tayo guminhawa sa buhay, kasama ang ating panalangin at pagtitiwala sa may kapal. Help is well. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Susunod na po ang Usapang Legal at dahil Thursday ngayon, makakasama niyo po si Attorney Rina Seco. Bye! Bye! Balansyado!